Yo, what's up mga tropa? At eto na nga, pinag-uusapan na sa Senado yung nagtrending na biker at yung ex-pulis na kumasa sa kanyang baril at tinutukan at binatukan yung biker. At painggan lang natin, no, eto na nga, nag-hearing na sila sa Senado, sinimulan na to kahapon. Painggan lang natin dahil ikikwento ng buo nung biker kung ano talaga yung nangyari simulat sa pool, no. Medyo mahaba tong video na to, no. Sibukan na lang natin na hindi na tayo masyadong magkomento at panoorin na lang natin sabay-sabay. From here, let us begin with the presentation ng mga resource persons. Unahin natin muna yung the person himself, the biker himself, Alan Banjula. Please enlighten us what really transpired. Upo ka lang. Kukwento niya na dito eh. Lahat-lahat from beginning to end up to this moment. Yun. Bakit bigla kang andito ngayon? Kasi ang alam ko, ayaw mo nang magpakita at andito ka ngayon. So, from the very beginning, ikwento mo. Yan. Para klaro, tanggalin mo lang muna yung kwan. Wala naman tayong COVID siguro dito. Tanggalin mo lang, tapos para maklaro yung audio mo. Go ahead, you have the floor. Good morning po sa inyong lahat na nandito po ngayon, lalo na po sa inyo, Your Honor. Actually po, medyo kinakabahan ako kasi first time pong mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Relax ka lang. Nung makita ko po yung anak ko dito na hindi ko alam na pupunta pala dito. Kasama pa pala niya yung anak niya. So, paman po, sasagutin ko po kung ano man yung inyong tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Maraming salamat po. Yes, ikwento mo na lang. Hindi na tanungin. From the start, paano nangyari lahat yan, ha? Sige po. Nangyari po kasi ito ng August 8 po. Sa yung kaalaman, ha? Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng August 8. Oo, kasi pag hindi ka magsabi ng totoo dito, alam mo na, wow, the consequences. Nangyari po ito August 8. Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung Welcome Rotonda, paangat po yun. No? May video, no? Binibidyohan niya sa laysay, no? Pang-post din. Nasa loob po ako ng bike lane. Okay. Bigla po may pumasok na isang kotse. So, ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane eh. Okay. So, bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space eh, para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So, nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid, sa loob ng bike lane. So, wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasahero na nag-aabang ng masasakyan. So, pagdating po dun sa unahan, siguro dun pa lang, no, nag-iinit na yung ulo ng pulis kasi parang sa kalsada, no, medyo may napapanood-panood ako somewhere out there na kapag parang may naunahan ka lang ng konti, nagagalit na yung naunahan mo pero hindi mo naman sinasadya. Baka ganun yung nangyari dito kay Willie Gonzales eh, no? Pero makinig pa tayo. Puminto po si Ginoong Gonzales. So, dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor eh. Hindi nga, ang tanong ko, Hindi po. hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa Okay. salamin ng ano niya ng Tinapik kotse po. mo? Tinapik ko po kasi Yung nasa tapik mo ba, nakasira sa kotse, na-yupi yung kotse dahil tapik mo? maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. Siguro naman hindi ko kayang yupiin yun. So, walang yupi. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So paglabas po, nagkatapat kami. So nakita ko nga medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminit na rin po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya pinansin kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po makakapasok eh. Yung kinukwento nito, no, para sa kaalaman ng lahat, ito yung mga una-unang pangyayari siguro, no. Ito wala ata tayong video nito kasi medyo hindi pa sila nagkasagupaan dito. Although nagkakitahan na siguro sila dito, pero hindi pa to yung video na kinaltukan siya at yung kinasahan. Makinig ba tayo? Siyempre naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po Ayan niya.
Before that, Ayan wala na, kayong ayan na yan. sagutan? Yung una, yung Hindi ko na pagtapik po mo? sinagot pagbaba niya? hindi ko na po inal si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba niya? na po yung itsura niya po eh. So? Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin po. Ikaw, hindi ka rin nagalit? Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo siya Kasi minura? nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong ganito, pag kinausap niyo, sigurado, walang patutunguhan yung usapan niyo. Yan, wait, So, Chairman, with your permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo na amin mo na may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So, gusto ko lang Yung malaman. tapik po na, siguro nakatatlong ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaught ko po yung attention niya na, Oo. nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok ngayon, nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. Oo naman. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng barel. Nang Yun na, bumulong ayun siya. na yung nakuha ng So after video. po nun, nag-ano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi ng tatawag tayo ng polis. Doon na rin po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng polis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may baril. Pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga polis. Pagdating po ng polis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Po doon, tinanong po kami ng polis kung anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng polis doon, Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam, baka yung mga taong ganyan, may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko, talagang nagit-git lang po ako, sir, kako. Matagal na po ako nagbabike, may 10 taon na. Pumupunta po ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa tumapik ng kotse. Kasi maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Seradan, Ikaw ba namang git-gitin eh? Hindi mo pa tatapikin yung sasakyan? sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Hindi mo talaga pwedeng arestuin kasi kabaro nila yan eh. Wala naman kami nakitang baril eh. So ganito na lang, sabi niya, tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Wala daw nakitang baril. Pero parang sabi sa interview na nung una pa lang na nadala sa presinto, parang sinurrender na daw yung baril, kung hindi ako nagkaamali, Pero balikan na lang natin yung video na yun. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya. Ngayon, nakita naman natin, sinabi niya na rin na anong oras ninyo, pinag-isipan niya kung gusto niya pang humawak ng baril. Iniwan niya na yung baril dun sa police station. Hawak natin nato ng baril niya. Nasaan yung baril? Hawak na ating, nandiyan ang baril niya. Tapos ano sabi ng polis? Wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila. Sinumbong mo. Sinumbong Kasi may ko. baril yan. Opo. Kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril kaya hindi po nila pwedeng arestuin First, si Adan. Gonzales. Yung Adan. Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang tumawag po si Sir Adan sa traffic sector, siguro mga 30 minutes, dumating na po si Sir Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginit-git po ako ni Ginoong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako. So sabi ko, may baril siya. Hindi naman po kasi nakita ni Sir Rasay. Sabi ko, may CCTV naman po ako para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako yun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sir Rasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon. Nakapila kami. So dinala muna po kami doon sa pinaka-head. Yun nga po, pinanood yung video. So sabi nga, anong plano nyo? So that time po, medyo mainit para yung ulo namin. Sabi ko, magdidemanda ako. Pareho kami magdidemanda. So, yun nga, Tapos, ang nangyari po nun, naghintay po kami na gawin yung report po.
So nung una, no, meron pa siyang lakas ng loob dahil nung galit din netong biker, no? Kasi nga sabi niya, magdidemanda siya. Pero nung kalaunan, siguro napagtanto niya na wala siyang laban doon. Kasi nga, pulis to, baka mapahamak pa yung buhay niya. Kaya siguro gumaan na rin yung pakiramdam niya para hindi na rin magtuloy ng demanda. Pero good thing, at least nakarating na ng Senado at eto na hinihiring na, no? So dahil na siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, traffic sector, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung Galas. So tinawag po nila doon sa Galas station, sinundo po kami. Pagdating po doon sa ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinansakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po doon sa traffic sector, may isang barangay na kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin nakamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Galas station. Nako, Pagdating sobrang wala pang kasuhan na nangyayari, no? Pero pinapapunta at papunta ka na kung saan-saan, no? Grabing hassle, doon no? sa Galas station, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po na nagkaroon kami ng tapos Ulit na naman ang kwento kasi nasa ibang istasyon na naman. tutukan ako ng barel. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check, baka may CCTV. So wala rin po kasing idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon. Lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV. Ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. Nako. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng Galas Station. Bago po kami bumalik, dumaan po muna si Sir sa barangay Don Manuel. For sure, yung mga establishment na walang CCTV, no, dapat mapagmulta yon. Kasi once na meron kang business, parang nire-record yung CCTV na eh. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng Galas Station. Pagbalik po namin ng Galas Station, abang may ginagawa siya dun sa niya na sinusulat. Pag-isip-isip ko, kako, malaki abala na sa akin to. Yan. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay. Ayan wala na. yung misis ko po. So naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba Ayan ako. na, dyan na. Yan ang, Total, wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po. Ikaw ba naman buong araw kung san-san ka nagpupunta at nako, ayan na, syempre, hindi naman tayo ganun kayaman. Talagang kagaya nga neto ni cyclist, no? Talagang mapapaurong ka talaga kahit na napakalakas ng kaso doon sa kalaban mo, no? Talagang atras ka kasi para matahimik na lang at hindi ka na ma-hassle pa, no? Parang once na mahuli ka ng mga enforcer, kahit mali yung huli, babayaran mo na lang para hindi ka na lang ma-hassle at maabala. Ito yung nasa isip netong siklista na to. Yung si officer, yung sa investigador po kako, sir, magkano bang babayaran ng yung mga nadadamage sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya ng gano'n. Anong damage pala nung kotse niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So gilid niya. Ayan na nga. Ito na yung time na pinagbayad pa siya netong nung pulis. Hindi yung sa Mahaba tapik, po kasi hindi yun. sa tapik. Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po dun sa puno hanggang dun sa driver's side po. Okay. So sabi ko dun kay sir, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan. Sabi niya, sir, ganito na lang po ako. Kausapin nyo na lang po si Ginoong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami yung lalaki sa lalaki. So nga po, siguro, dahil nag-subside na rin yung galit ni Ginoong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, sir, kako, kung ano may na-damage sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi cash, kako. Hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro, napag-isip din ng Ginoong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko. Sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad dun sa na-damage ko. Kaya rin siguro nakakapag-ayos tong dalawang to during ng time na yan kasi nga walang mga makalap na CCTV at yung hindi nila alam, merong isang nakapag-video at merong ding CCTV pala na working. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginoong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, di natin maiwasan, may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, kako, sir, isa lang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pauwi. Galing to ng Welcome Rotonda hanggang Caloocan. Baka mamaya bawian siya netong pulis, no? Abangan sa labas, no? Sabi ko, paano po yung safety ko?
So, ang sabi po ni sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo? Nagkabalikan kayo ng loob? Oh, hindi eh. Kamayan pa Hindi, kayo? bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, sir eh. So, before kayo Opo. nagkamayan, Opo. bago kayo nagreglo, nagtanong ka? Opo, yun Kala ko ang- after na. Hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni sir, yung sa investigador, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siyang unang aarestuhin namin, siyang person of interest. So, sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha, balikan Opo, ko lang sige po. yung sabi mo, nagbayad ka? Yun po yung good faith ang pagkabigay ko sa kanya, Sir Kano? Honor, 500. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di na lang 800? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado So, ka? In good faith na gusto? Opo, binigay ko po yung Bigyan Your mo lang. Honor kasi Ayaw niya tanggapin? nung una po, kaso nang huli, nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas, yung damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na nagkamay na po kami. Niyakap ko nga po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yon, pati yung anak niya, kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa yun ng samaan ng loob kasi nagayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, tinawag pa ako po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. So ayun nga, doon nga daw nagtapos yung lahat. At isipin mo, simula tanghali ata yun hanggang madaling araw ka inabot, kung saan ka papapuntahin. Sino ba naman talagang normal na tao na itutuloy pa kahit malakas yung kaso at ikaw ang mananalo kung talaga ma-hassle ka? Unang-una, saan ka kukuha ng pera kung walang video na nag-trending na ganyan? Sinong tutulong sa'yo, 'di ba? At pero good thing talaga may video na nakita talaga. Grabe naman, tignan mo naman talagang kabait din netong cyclist na to, no? Talagang naisip din niya yung mga mangyayari, no? Para hindi na siya ma-hassle, nagpaumbaba na rin siya, no? At talagang binayaran pa niya ng 500 na may bubunuin pa siyang 2,000 dahil parang 2,500 daw yung napag-usapan nila, no? At pero, no, hindi naman kasi dun yung issue eh. Ang issue doon, yung kinasahan mo ng barel, yung siklista, etong ex-pulis na to, no? At hindi na naisip ng biker yon, no? Yun talaga yung parang pinaka main issue dito. Binatukan ka, kinasahan ka ng barel, pero dahil nga sobrang bait na itong biker, pinatawad din niya. Pero syempre, sobrang daming bumabatikos, etong mga netizen talaga, good thing, at tutulungan at nakarating na dito sa Senado talaga, no? So subaybayan pa rin natin tong issue na to sa mga susunod kung anong mangyari at kung anong mga sasabihin dito sa hearing na to, i-upload natin, papanoorin din natin yan. Message lang natin dito sa siklista na to, no? Medyo tatagan mo lang kasi nandyan na yan, nandyan ka na sa Senado, andyan na yung mga tutulong sa'yo, tuloy-tuloy na yan siguro, kahit papano magkakaroon ka ng hustisya dyan dahil sa ginawang pagbatok sa'yo at pamamaliit at pagkasasayo ng baril at pagtutok. So ayun lang, like, share, and subscribe. Bye-bye. More chismis to come.